Oh, good day guys, sa video natin yun. Ito yung mga video clip na nakuha ko during dun sa unang-unang Bulacan Marathon last Sunday. And then unfortunately, sabi na nga ba, nagka-problema ako sa mic ko dun sa GoPro. So may mga clip po dito na halos hindi ko rin madinig yung sinasabi ko. Siguro dahil din po nababasa kasi yung speaker ng GoPro or maaaring natatakapan ko po yung mic ng GoPro. So ayun, papanoorin natin at magko-comment ako kung ano yung nangyayari dun sa mismong parte na yun ng video. At masasabi ko nga na, ito yung pinaka-worst performance ko sa lahat ng marathon ko mula nung nag-marathon ako. So, dito tayo sa Pulilan, at Bulacan Marathon. Ayun. At gusto mo nang pasalamatan to kay Idol mo si Kero. Idol, Dito J, Idol. Ayun, binigyan niya ako ng medyas ng BM kasi wala akong medyas. Kawawa daw. Idol ko, Idol. Ito, magsa-sub 3. Ito sub 3, ito sub 4. Injury. Ito sub 2. Sablechon. Ito, legit to sub 4 to. And then itong isang to, ano? Kiss sa finish line. Sub kiss daw. Kiss lang, basta may kiss. Ay, panis. Ikaw bossing, ano sa'yo? Ano gagawin mo ngayon? Sub 1. Ako, sa substitute na sa'yo. Ano? Ina. So na daw tatalo sa akin. Ito, ikaw ang target mo ngayon. Ano yung break mo ngayon? 4:30. So, siyempre sa umpisa yun, mataas ang energy ng bawat isa, excited. At dumating po ako dun sa race na feeling ko okay naman ang pakiramdam ko. At actually, ito na, ang target ko talaga dyan is mag sub 3 uli sa marathon. So, around mga 4:15, yung dapat na maintaining pace para magawa natin yung sub 3. Aray ko po! Masikat! So yun, dito sa part ito naka 1K na ako. At masasabi ko naman na kasarapan lang yung first 1K para sa warm-up pace natin. And then yun nga, masyado kasi akong naiwan nung una. Dahil ang dami talagang runner na gustong pumesto sa unahan. So iwan agad tayo dahil yung paglabas doon sa venue medyo kurbada. And then ang dami din talagang tao sa daan. May mga nakaparada pang sasakyan sa gitna. Hindi ko maintindihan kung ba't may sasakyan sa gitna. So sa umpisa nito, nung may nakakilala ako na nadaanan ko, tinanong ko kung ilan pa yung mga tao sa unahan. Parang ang sabi niya sa akin, 11 or 14 yung nasa unahan pa. So anong nangyari sa atin, habulan tayo ng habol dito. Dito sa video natin, nakalagay yung heart rate para makita natin yung nagiging effort ko. Okay na, oras 29 minutes, 45 seconds. Holding sa tao sa daan. Pang 10 pa daw tayo. Layo. Ang hydration naman dito sa Bulacan Marathon, every 2.5 kilometers. Kaya sabi ko, okay na okay yung ganun layo ng hydration. Parang Milo. Ang Milo po kasi, Milo Finals, ganun po yung nagiging layo or intervals ng hydration. Kaya okay na okay, lalong-lalo na sa marathon event. Lapas na tulay kanan ha. Lapas. 14 kilometers na. 16K na, 1 hour 9 minutes. Napakaraming tubig dito sa lugar na to. Ayan, dito sa parte na to, 20 kilometers, 1 hour 27 minutes. So ang target ko sa half marathon ay around 1:31, mga ganun na half marathon para ma-consider ko na yung goal ko na sub 3 maabot natin. So dito sa parte na to, sa pakiramdam, 163 beats per minute. Pakiramdam ko, kaya ko pa rin talaga dito yung goal natin na sub 3. At nagulat ako dito sa bypass road, merong napakahabang ahon na talagang napakakunat, na talagang wala siyang recovery. Tapos dire-diretso lang siya na napakakunat. 24K na, oras 1 hour 46 minutes. Bumagal tayo kasi napakakunat itong bypass. Hindi ako okay. Nag-acid ako, shit. Tami na naman dugwa ko. Kilometer 26 pa lang to. Hindi ako makatakbo kasi ang sakit ng stitch ko. Shit.
apparently pang 8 tayo. Pero shit, hindi ako makatakbo. Ito na naman tong problema ko rito, shit. Good morning. Dude, ano tayo, 27.66 kilometers, 2 hours 6 minutes. Sakit pa rin tagliran ko kanan. Tatsaga na ako, ang pace ko 6:10. 29 kilometers to. 30 kilometers na, 2 hours 20 minutes. Tapos to, makapagpahinga. Ang laki ng binagal ng pacing ko, nasa 5:40 na lang to. Pa, Bustos na tayo. Oo, magti 31 kilometers na, 11 na lang, konting tsaga na lang, makakatapos na, makapahinga na. Last 10 kilometers. So pumasok dito sa Bustos, sa irrigation, sa patubig. According sa marking, last 8 kilometers na daw. Ano ba dito? Wow, sarap dito. Isa yata ito sa pinaka-worst kong marathon na matagal na panahon. Diyos ko. Ewan ko, napapaisip na ako ngayon. 37.92, malapit na mag 38. Last 4. Pero pinatagayin natin to, tatapusin natin to. Dinadaan-daan na lang tayo ng mga runner. Wala eh. Mahina na ng legs ko. Hindi na ako makapag-hydrate dahil dinudugwa ko na naman. Tubig lang ulit. Ayun. Right now, nag-iisip kung ano na mangyayari sa akin. Pag laging ganito, tapos long, sayang pinaghirapan. Ayun, isip lang kung ano dapat gawin sa susunod. Nakakapanlungo. Last 3 kilometers, 3 hours 21 minutes. Ay grabe, mukhang sub-4 na lang to Ang dami pang runner, mga 10k yata sila. Mumuhos pa uli ulan. Ako ngayon ay 500 meters na lang, finish na. Ay puta ragis, ang sakit. Nasilat pa, anak ng tinapa. Nasilat pa. Ayun na yung SM So ikot pa tayo sa likod, doon tayo mag-finish. Habit na. Here at SM. Alam mo, ano lang, 40 lang. Oo. Okay na yun. Congrats, sir. Congrats. Yun, finish na. Bakit ng ulan. Hello po. 42.4, 343. So wala, yun lang ang nakayanan natin. Tinry naman natin, pero yun na talaga lahat yan. Laki. Maraming salamat, round of applause.
Grabe. Thank you po. Pangalaki ng medal. So yun, doon na po nagtatapos yung mga video clip na nakuha ko. After naman po kasi mag-claim nung mga loot bag and then ng mga finisher shirt, ano na po ako nakaramdam na nilalamig ako. Kaya sabi ko doon sa kasama ko, magpapalit na ako ng damit, then hindi na po ako bumaba ng sasakyan. At talagang yung ulam po nung oras na yun, nung makapinish kami, nagtuloy-tuloy din naman po talaga. Eh wala naman po ganong masisilungan dito sa grounds ng SM, kundi doon lang sa loob ng lobby ng SM at sa mga gilid-gilid. Kaya yun, experience dito sa BM, hindi ko naman masasabi na pangit yung event. So okay naman yung event. Nagkataon lang po talaga na sobrang lakas ng ulan. Siyempre yung organizer, hindi din naman lagi ginusto yan. So nag-prepare din sila ng ilang buwan. Yun lang, talagang ganito. Dahil in-expect naman natin August, talagang maulan. Ilang araw na din naman na nag-uulan. So dapat in-expect na natin, naghanda tayo. So ako, talagang well-prepared naman, di naman ako nagkapaltos dito, wala akong shaping, sabi nga, walang hadhad, talagang yung performance ko lang yung sumablay dito sa araw na to. So, ayun, ganun talaga. Hindi na naman natin lahat ng oras aayon sa atin yung pagkakataon. Kaya still, doon sa oras na yun, inisip ko na lang tapusin yung race. Dahil talaga namang never tayo na magko-quit sa ganitong klaseng race. Dahil mas marami na tayo na pagdaanan na mas mahirap kaysa dito. So yun na yung BM experience ko dito. Masasabi ko nga na siguro ito yung worst performance ko. Pero hindi ko naman masasabi na ito yung worst event. So hindi naman. Nagkataon lang na talagang naging factor yung malakas na pag-ulan. Yung kalsada namin dito sa Bulacan. Yun nga, yung pangit na pakiramdam ko dun sa second half. Gusto ko lang palang batiin family ko, sila mami, and then lahat ng mga sumusuporta sa akin, si Andrea, yun. Kahit bigo tayo ngayon, siguro naman makakabawi pa tayo sa susunod. At sa lahat po ng mga nanonood dito sa channel natin, nakasuporta, maraming pong salamat sa inyo. God bless po sa lahat.